everyone! Kasalukuyan ngang gumagawa ako nitong paper plate tray na gagamitin sa niluluto ng anak ko na Hungarian sausage sandwich. Wala kasi kami makita na kasinlaki nitong paper plate na binibenta sa mga store. Kaya nag-DIY na lang ako para may malagyan itong malaking tinapay na nabili namin sa Baker's Fair. Ang presyo ng tinapay na ito ay 46 pesos kada isa. Unang niluto ng anak ko ang Hungarian sausage na nabili namin sa palengke sa halagang 26 pesos ang kada isa. Nilagyan na nga ng konting tubig itong kawali at isinunod na ang Hungarian sausage. Tinakpan niya nga lang ito at niluto over medium heat hanggang sa matuyuan ito ng tubig at binaligtad niya na rin ito. Tapos ay nilagyan niya ng konting mantika para iprito ito ng saglit hanggang sa mag-golden brown itong kulay niya. Pag ganito ng texture, medyo golden brown na, pwede na natin itong hanguin. Set aside muna at hinugasan niya na nga itong lettuce. Isang tangkay ng lettuce ay nagkakahalaga ng 20 pesos. Ito na nga na DIY kong paper tray, swak na swak sa haba ng tinapay na nabili namin. Ito na nga tinihiwan niya na ang tinapay at hindi ko alam kung anong tawag sa tinapay na ito. Malambot lang din naman ang loob nito, kagaya ng bun na ginagamit sa hotdog sandwich. Nilagyan niya na nga ito na 5 pirasong dahon ng lettuce bago ipinatong itong mga sausage na prinito niya. 3 sausage nga lang ang nagkasya dito sa isang tinapay. Pagkatapos ay simpleng plain mayonnaise lang ang nilagay niya dito. Dahil kung napansin nyo kanina, may lumalabas na cheese dito sa ating Hungarian sausage habang piniprito. Kaya siguradong cheesy na ito dahil maglalagay pa tayo mamaya ng loaded na cheese dito sa taas ng ating sandwich. Pagkatapos nga may lagay itong mayonnaise, naglagay din siya ng ketchup bago nilagyan itong napakaraming cheese sa taas. Kailangan mo talaga siyang gawing overload itong cheese na nilalagay mo sa taas para mas ma-feel mo ang cheesy flavor ng sandwich na ito. 160 grams nga lang itong melted cheese na inilagay namin dito kaya parang hindi sapat para sa kasinlaki ng sandwich na ito. Sa ganito kalaking sandwich, kailangan 300 grams ng cheese ang kailangan dito para ma-overload pa ito ng gusto. Ito nga't pagkatapos maluto ito, tinawag namin itong giant Hungarian sandwich dahil 8 katao ang nabigyan ng merienda ng isang sandwich na ito. Sa totoo lang, mas masarap pala talaga ang lasa ng Hungarian sandwich kaysa sa hotdog sandwich. Kaya kung ako sa'yo, subukan mo na itong lutuin sa bahay ang ganitong klaseng sandwich para sa buong pamilya. Ito nga't solved na ang craving ni Nico sa hotdog sandwich ngayong araw na ito. Kaya ikaw kung wala pang naisip na merienda para sa pamilya, abay subukan mo na ito. Sigurado ako magugustuhan ng buong pamilya.